Kamusta mga kaibigan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang simula ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo ng teknolohiya, ang Microsoft. Mula sa kanilang humble beginnings hanggang sa kanilang pag-angat bilang isang global tech giant. Tara't simulan na natin dito sa Pinoy Wisdom. Ang Microsoft ay itinatag nina Bill Gates at Paul Allen noong Abril 4, 1975. Parehong mahilig sa programming at computers, sina Gates at Allen ay naging magkaibigan habang nag-aaral sa Lakeside School sa Seattle, Washington. Parehong nagpakita ng interes sa computing mula pa noong kanilang kabataan at nagkaroon ng ambisyon na lumikha ng software na magbabago sa mundo ng teknolohiya. Ang kanilang unang proyekto ay ang Altair Basic, isang interpreter para sa Altair 8800 microcomputer. Nakita nila ang potensyal ng Altair 8800 at agad na nag-develop ng software na magiging operating system nito. Ipinakita nila ang kanilang Altair Basic sa Micro-Instrumentation and Telemetry Systems, MITS, ang gumagawa ng Altair 8800 na tinanggap naman ito ng may malaking interes. Ito ang naging simula ng kanilang tagumpay sa industriya ng software. Noong Abril 4, 1975, formal na itinatag ni Gates at Allen ang Microsoft na pinaikling microcomputer software sa Albuquerque, New Mexico, kung saan nakabase ang MITS. Ang kanilang misyon ay mag-develop ng software para sa mga microcomputers na mabilis na nagiging popular sa panahong iyon. Noong 1980, nagkaroon ng malaking oportunidad ang Microsoft nang lapitan sila ng IBM upang gumawa ng operating system para sa kanilang bagong personal computer. Bagamat wala silang sariling operating system noong panahong iyon, nakabili sila ng 86DOS mula sa Seattle Computer Products na kanilang ni-rebrand bilang MS-DOS. Ang MS-DOS ay naging operating system ng IBM PC na nagbigay daan sa malaking tagumpay ng Microsoft sa industriya. Noong 1985, inilunsad ng Microsoft ang unang bersyon ng Windows, isang graphical extension ng MS-DOS. Ang Windows ay nagbigay ng mas user-friendly interface na nagpadali sa paggamit ng computers para sa mas maraming tao. Noong 1990, inilabas ang Windows 3.0 na naging napakasikat at nagbukas ng pinto para sa malawakang paggamit ng personal computers sa mga tahanan at opisina. Sa mga sumunod na dekada, patuloy na lumago ang Microsoft at nagpalawak ng kanilang mga produkto at serbisyo. Inilunsad nila ang Microsoft Office Suite na naging standard sa produktibidad sa buong mundo. Nag-develop din sila ng mga gaming consoles tulad ng Xbox na nagbigay sa kanila ng malaking bahagi ng gaming market. Bukod dito, pumasok din sila sa internet services sa pamamagitan ng Bing at sa cloud computing sa pamamagitan ng Microsoft Azure. Hindi rin naiwasan ng Microsoft ang mga kontrobersya at legal na hamon. Noong 1990s, nakaharap sila sa mga antitrust lawsuits mula sa US Department of Justice dahil sa kanilang monopolistic practices. Nagkaroon ng mga alitan tungkol sa kanilang integrasyon ng Internet Explorer sa Windows na nagresulta sa malaking legal na laban na tumagal ng maraming taon. Sa kabila nito, patuloy na nagtagumpay ang Microsoft at napanatili ang kanilang posisyon bilang isa sa mga leader sa teknolohiya. Noong 2000, bumaba si Bill Gates bilang CEO ng Microsoft at pinalitan siya ni Steve Ballmer. Si Gates ay naging Chief Software Architect at nag-focus sa mga long-term projects ng kumpanya. Noong 2008, tuluyan nang nagretiro si Gates mula sa kanyang day-to-day role sa Microsoft upang mag-focus sa kanyang philanthropic efforts sa pamamagitan ng Bill and Melinda Gates Foundation. Sa ilalim ng pamumuno ni Satya Nadella, ang kasalukuyang CEO, patuloy na lumago ang Microsoft at nagpatuloy sa pag-iinobasyon sa iba't ibang larangan ng teknolohiya. Ang kanilang mga produkto tulad ng Windows, Office, Azure at Xbox
ay nananatiling mahalaga sa modernong pamumuhay. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa simula ng Microsoft, isang kumpanya na nagmula sa simpleng ideya at naging isang global tech giant. Ang kanilang journey ay nagsilbing inspirasyon sa maraming entrepreneurs at innovators sa buong mundo. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. Dito sa Pinoy Wisdom